habang kapaabot sa uban. Maayong hapon, kamusta mo? Salamat sa Ginoo kay gi-extend niya nga to ang kinabuhi. Na herons no. Salamat sab kay natay provision nga gikan sa Ginoo makapadayon mo og eskwela. Along the way going sa MSU today ako giingon kay Ice na always gid mo i-exhaust ng opportunity tungod kay sa inyo habayang pag-eskwela. Compare sa mo before, grabe gid ang pag-pave sa way ba na today provided ng ilahang balay, provided ang ilahang kung unsa ang pananglitan pagkinahanglan na dayon. I hope nga mao sad na siya sa inyo ha. Kung giunsa pag-orchestrate sa Ginoo ang inyong timetable, pag-eskwela, tanan ng pagkinahanglan. Wala jud ko kahibalo sa inyong mga wala ko kahibalo sa inyong mga special na mga pagkinahanglan. Pero unta inyong hunahunaon na sa inyong experience gi-design tanan sa Ginoo. Long shot iyang gi-provide daan nga dili magkalisod kay naabiyay mga estudyante karon nga ni notebook maglisod og kuha kung asa manguha. Maglisod og palit kay daghang kakulangon. Mas i-consider sa gid sa ilahang ginikanan usa ang ilahang sudan, ang ilahang bugas, ang ragyod nga matawid ang ilahang pagkinabuhi matag adlaw. Pero sa inyo bless kayo mo tungod kay I believe provided ra gyud tanan sa Ginoo. Pinaagi sa inyohang mga parents, pinaagi sa ilahang trabaho nga gi-provide sa Ginoo. Wala gid mo naglisod. Kung naa may kalisod, dili gid tanto. Kung naa may kalisod, probably sa inyohang end kalisod ra tungod kay nag-adjust mo or kung unsa man na siya na adjustment pero dili nagaingon ba nga shortage. So I believe the Lord had been so good. Mao na sa inyohang kinabuhi usab, especially so sa inyohang eskwelahan. Tungod kay gi-provide sa Ginoo, hinaot pa unta nga inyo ni siyang mabutang sa inyong hunahuna kay karon na hapon akong i-discuss sa inyo ang regarding sa unsa to ang goal. Kay nahibaluan naman nato, nadunggan naman nato ang gospel message. So kung pananglitan pangutanon mo, kay nadunggan na ninyo ang kaluwasan, unsa sunod? So kung ibalik na ko sa inyo ang kanang pangutana ba, after salvation, what's next? Sige daw. Unsa ka ang sunod na mga sunod na objective after nga nasabtan na nato ang pulong sa Ginoo, always nato ni siya sa mga camp nga ato ang gi-attenan. Mariel, pila gani ka katuig? Pila na ka times naka-attend sa ato ang camp? Kaduha. Sa hairstyle. Pero wala ka naka-graduate, nag-graduate pa ka dito? Ako sa Davao. Naka-attend ka sa Davao? Oh, okay. Ikaw, Fitz? Kaysa akan karon lang diri Si Herons katulo no? Nakaupat na day ka, Rons? Gikan ka nag-umpisa diri sa Earth Spine. Abot pud ka sa sa Lupon, tapos Davao, tapos diri Ikaw, Dre, katatlo. Ikaw, Vince. Pero dili pa ka mag-graduate next year. Dili pa. Okay. So ibalik sa inyo ang pangutana after salvation unsa sunod? Kay kung dili magud ni concrete sa inyong thoughts, mahulog na mas squander ang next na mga years. So man ako ang nagpapasa ko ang mind na kinahanglan i-divulge na ko sa inyo para naatay objective, naatay target. At the moment we receive about the message and then we believe it to be true, i-assume na lang nako niya ngayon ning gituuhan. Kay dili magud na ko makita ng inyong una-una, pero it's between you and the Lord. Pero sa pangapanahon nga inyo itong gipaminawan, tapos tataw sa inyo tinaw sa inyo ang pag-receive ninyo sa message, and then you believe it to be true, naagi pagkinahanglan nga i-guide ang inyong huna-huna. So, kung na-guidance, nga maugid din siyang objective, nga every week nga ginahatag sa Ginoo sa ato nga kinabuhi, di lang kay every week, kundi every time na conscious mo, kung ma-incorporate niya sa inyong conscious awareness ba, tapos okay, mauday ni siya ang goal. Kamu mismo sa inyong kaugalingon, mo create ni siya og kinibang impact nga mahimo mong, I will use the word, ma-weaponize ang inyong stance
When I say weaponize, kita naman mo sa ano no, sa giingon nga armas. Kung naay armas, pero pag walay bala, wala na siya wala na siya effect. Pero kung naay armas, halimbawa 45 and then ma-weaponize siya tungod kay nabutangan siya og bala, ready anytime nga pull ang trigger, ang gatilyo. So it's the same thing sa spiritual life. Kung nasabta nato ang ato ang objective, kung unsa ang sunod after salvation, mahimo gyud nga threat ang inyong kinabuhi sa kampo sa kaaway. When I say kampo sa kaaway, wala ko lagi istorya nga ang kaaway nato tao ha. Kay namoy Bible? At sa Ephesians kay klaro man kay gingon din ni Pablo. Ephesians chapter 6 verse 10. Ephesians chapter 6 verse 10. Sundan lang ko ninyo. Basahan ako siya sa ESV version. Ingon ni Pablo, "Finally be strong in the Lord and in the strength of His might. Put on the full armor of God that you may be able to stand against the schemes of the devil." So kung wala tay buhaton na objective, kung dili nato kumbaga, kung ako ang inyong coach, dapat mag-set ko og program para somehow sa inyong thoughts ma-guide ang inyong hunahuna kung unsa ang buhaton after salvation. So pag-ingon ni Pablo na against the schemes of the devil, pag-abot niya sa verse 12, "For we do not wrestle against flesh and blood." Meaning to say, ang atong ka-combat dili ang makita nato nga mga tawo, dili ang inyong classmates, dili ang inyong friends, dili ang inyong ka-basketball, dili ang inyong kauban sa community, dili ang inyong kauban sa kung asa man mo dapit dadon sa Ginoo, kundi ang scheme sa kaaway. Mo na atong i-topple down, mo na ato ang bungkagon. Kung nakay maso or nakay martilyo ug kanang concrete nail, mo to siyang imuhang i-chipen para bungkagon ang gihimo nga pundasyon sa kaaway. So mahimo na siya nga effective kung ma-weaponize ang inyong hunahuna, especially so pag-abot sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. So mabalik ta. After salvation, pagkahuman nga nagtuo ta sa gihimo ni Jesus Christ sa cross, unsa sunod? So mo na itong himuan karon or mo ni siya nga to ang tunan for the next few minutes sa inyong paglingkod. And it's my prayer nga mapanday ni siya sa inyong hunahuna tungod kay kung wala gani objective from here to where we are going, kung walay objective, mamahimo yung makawang ang inyong napaminawan for the longest time nga nag-attend sa camp. Mausik ra gid tanan. Although you will be there, pagtunog sa trumpeta, tuwa ka dito sa mga langit, pero mausik ang gidesign sa ato ang Amahan in eternity past nga unta napasabot sa inyo ha. So kay nasabda naman nato ni siya, dili po na ako pwede nga ako lang ning kimkimon. Kay kung ako lang ni siyang kimkimon, yes, kay nakasabot ko nga mao ni siyang objective, mahimo nga na ako lang ang tanan nga corona, dili pud tay nga na, no? Tungod kay ang gusto gid sa Ginoo nga part sa ato ang existence is mapadayon ni siya kay pananglitan. Kung kuhaon ko sa Ginoo tomorrow, tapos wala ni siya nahatag sa inyuha, na impart sa inyuha na objective. Ang question is, after 5 years, heron sa asa ka? Diba? After 7 years, Adrian, asa ka? Kung wala ni siya na-empower sa inyuha ba? Kung wala ni siya na-download sa inyuha? Wala na cascade sa inyuha? Kung kwaon ko sa Ginoo, pananglitan, dili magid makabot akong kinabuhi sa rapture of the church. Ang question bera, asa ka? Pero kung karon daan, nabutang ni siya sa inyuhang hunahuna, na mindset daan sa inyuhang nga naamoy responsibility. You have to realize and understand na isip mga anak sa Ginoo, naamoy moral responsibility. Dili ni siya banjing. Dili ni siya ingon nga kinibang kesera-sera, whatever will be. Pero kung ma-impart sa inyo nga naamoy role sa body ni Jesus Christ nga somehow mo ni atong gina-istoryahan lagi ba? Istoryahan nato pirmi. Kay posible man god nga naa sa inyong friends ang last body nga mosulod sa lawas si Jesus Christ. So kung pananglitan kana nga number, halimbawa Vince, ang isa sa imong mga friends, mao to siya ang last nga number nga mosulod sa body ni Jesus Christ, kay nakabalo ka sa objective, balik dito sa term nga kay na weaponize ang imong stance.
Meaning, when I say weaponized, you are loaded with the mind of Jesus Christ in the spiritual battle. Kaya nakasabot ka sa objective, what's next? Pagka na-chance nga mag-opportunity nga mag-share, you share it. Kasi kung pananglitan, last to siya nga number nga musulod sa body ni Jesus Christ, I will tell you. Ingon gid ni Pablo, wala ba mo kahibalo nga gina-complete lang ang mystery? You go first to Romans chapter 11. Kaya mo nang mystery. Romans chapter 11 verse 25. Asan yung Bible? Wala yung Bible? Sige lang. Sunod, pagka magtaon ta, idala yung Bible para at least maano ninyo. Basahan po ninyo. Romans 11:25. Sige daw. O Tora, Bisaya. 11:25. Lest you be wise in your own sight. I Okay. don't want you to be unaware of this Mystery. brothers. A partial hardening has come upon Israel until the fullness of the Gentiles has come. So, man siya ang point. I-connect na ko na siya nga verse sa point na ko ganina. Question. Jewish ba ta Gentiles? Gentiles. So, halimbawa, Mariel, kung kanang last number, imuhang friend. Tapos for the longest time, sige mong kuyog, wala gini mo siya nasiran. Kunya ang Ginoo sa iyang kaalam, nahibaluan niya nga mo to ang last number. Ginahulat ra gid niya nga mag-istorya ka. Kung wala ka na weaponize, to the extent nga makashare ka in the abundance of your understanding sa pulong sa Ginoo, dili gid mahimo nga maglalin dayon. Pero kung na-weaponize ka, when I say weaponize, when you have the strength, the courage to share, kay naa kay in abundance of the bala of the mind of Christ. After you share it, kay confident naman ka. Kaya I will tell you, Aarons, dili ka makashare kung dili ka able nga mo share. In fact, mo share ka pa lang, kay dili ka equip, magkurog ka ba? Honestly speaking, gina siya, kay I'm talking from my experience. E naagay panahon nga, gusto na ko mo share, tungod kay wala ko'y capacity nga, asa na siya pangitaon, mahadlok ko. That was 8 years ago. Pero karon, kung tagaan ko opportunity sa Ginoo, ma-crowd man na siya or maisa, grasya sa Ginoo, able ta nga makaistorya tungod kay kahibalo ko asa pangitaon nga book, asa nga chapter, asa nga verse. Are you getting my point? So kung na-weaponize mo, kung na-equip mo sa pulong sa Ginoo, Vera, kung i-dispatch man ka sa Ginoo dito sa Jensan, mo ningon nato ba, dili na kinahanglan nga manawag ka kay papa nimo, kay mama nimo, kay nakasabot ka sa pulong sa Ginoo, asa siya pangitaon, mao na siya ba nga ang kaaway magkurog. Isang kaaway, Satan and his demons. Kaya padayonon nato tong Ephesians, balik sa Ephesians chapter 6, na ta sa verse 12. Ephesians chapter 6 verse 12. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers. So ato ni siyang ginabalik-balik na ang ato adayong combat gyud is sa spiritual paradigm, mga demons. Pag ingon niya din nga mga rulers, these are actually the arkas, the highest officers of Satan. So kung mauni siya si Satan, na siya iyahang organizational chart. Mao ni ang mga arkas or the rulers. Rulers sa English. Pero sa Greek, mga arkas na sila. Arkas, these are now the 5-star generals of Satan. And then from the arkas, iyahang gihingan lang din ha ang mga let me see. Rulers, authorities. Pag ingon niya na authorities, these are actually in the Greek exousias. So, under sa arkas ang exousias. And then after sa exousias, mga powers. Cosmos Kratores in the Greek. So, naan siya under na mga Cosmos Kratores. Naga-report na siya dito sa iyahang boss. Under na din ha. And then Cosmos Kratores, katong mga spiritual forces, mga Tes Poineras, or Pneumaticos Tes Poineras. Ibutang na lang nato letter P. So, mo ni actually ang
kauban sa team ni Satan nga kung pananglitan dili ta magtuon sa pulong sa Ginoo. So manang organizational chart. Kung dili ta magtuon sa pulong sa Ginoo, posible gyud kayo nga defeated ta. So mobalik ta dito sa istorya. Kung pananglitan ang last number nga nakita na sa Ginoo, last number to fill in is ang amiga ni Mariel. Kung dili tiyo siya nimo ma-sharean Mariel, magpaabot pa ta og like how many months pa usa ka mahimong confidence sa pag-share. Kasi that's really actually a solid foundational understanding tungod kay ang ingon gid dito ni Pablo sa Romans chapter 11 verse 25 until the final number of the Gentiles musulod sa body ni Jesus Christ. So kung pananglitan ang last number Vera naa sa imuhang friends sa kahuna-huna sa Ginoo tapos dili ka able pa nga mag-share, okay ra ba sa imuha nga mag-longer pa ang rapture of the church? Nga kung able ka maka-share like the next 2 years, okay na ba sa inyo ha? After 2 years pa ang rapture? Although, wa man ni siya ipugsanay. Ang concern lang is that, balik dito, after salvation, unsa sunod? O man nato ang ano ron, mao nato ang tumbukon. Kay kung matumbok nato na siya, ang objective nga, mao din yung objective. Pag nabutang na siya sa inyong thoughts, ikaw mismo, ma-appreciate nimo ang ako ang iistorya sa inyo ha unsa ang attitude nga atong i-carry over sa ato ang spiritual life nga kinahanglan ninyo masabtan. So balik. Question so far? Question, wala? Magampo sa ta kay kinahanglan nato ang kaalam sa Ginoo. Pangayon nato ang iyahang lamdag magampo ta. Mahan, salamat kayo sa higayon nga imong gi-extend sa amo ang kinabuhi. Hinaut pa unta nga matag usa, maghatag kini siya og liso sa ilahang tag sa kahuna-huna aron nga somehow sa amo ang pagkinabuhi isip imong mga kaanakan sa panahon nga mutubo kini ang liso kay naay pagtulunan nga amo ang solidify sa among isig ka huna-huna mamahimong productive ang amo ang spiritual life. Ug mahimo lamang kini siyang reality kung ang amo ang pag-recognize sa pagpanguna sa balaan nga espiritu padayon nga magsalig mi sa giingon ni Ginoong Hesus nga iyahang gihangyo sa imuhang sabakan nga iyahang ipadala. So sa mga panahon nga kami submissive sa pagpanguna sa balaan nga espiritu, mamahimong ma-empower ang imuhang mga kaanakan. Yes, ang ilahang mga edad karon naa sa ilahang 10 years, posible na imo ingon sa ilahang bata pa ka, dili pa nga ingon ingana ka hamtong imong hunahuna. Pero actually sa mga panahon nga nagsugod sab si Timothy, nahimo gyud siyang empowered tungod kay sa mga panahon nga nagmatuto siya, panahon nga nagalingkod siya sa mga pagpanudlo ni Pablo, ang ihag yung kinabuhi usab, iyang giatang, and then sa panahon nga positibo siya sa pagpaminaw niini, ang lamdag sa balaan nga espiritu nga mao nag-empower sa iya, epektibo sa iya pong ministry. So kung asa man nimo dadon ang kini nga mga bata, especially sa pagbalik nila sa eskwelahan, kung pagampo amahan, pagpangabay nga hinaot pa unta, magasalop ni sa ilahang hunahuna, sa ilahang tagipusoon, sa ilahang igkasing-kasing na naay objective sa amuhang spiritual life. Ug di lang kini siya ang pag-enjoy sa imuhang provision matag adlaw, kundi hinaot pa unta nga ilang mabitbit sa ilang hunahuna nga naa sila role sa pag-accomplish sa pagpangita sa number or last number nga mosulod sa lawas si Ginoong Hesus. Because again, Paul had to remind us until the last number or the fullness of the numbers of the Gentiles will come in, and then of course the rapture will take place. So salamat kay Ginoo sa higayon that we can sit down and still have this freedom to study more of your words. Praying also for those who will be coming, probably napay uban nga moabot ang among pagampo amahan ng imuhang traveling mercy will be upon them, makauban namo sila sa among padayon nga pagtuon karon na hapon. Offer namo sa imong tanan pagpasalamat ug pagpasidungog sa matamis sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. All right, so this is the objective. Ang ato ang objective from salvation, from the cross, is we become spiritual champion.
Unsa meaning sa spiritual champion? Paunsa na siya gukdon or paunsa na siya spiritual. Yeah. So mo ni ato ang aim, mo ni atong objective. Mahimo lamang na siya effective aid ray kung naghatag taghigayon sa paglingkod o pagpadayon sa pagtuon. So ang objective nato again is mo ni mahimo tang spiritual champion. Asa makita? 2 Corinthians. You go to 2 Corinthians chapter 6 verse 9. Tanaw na to siya. Second Corinthians chapter 6 verse 9. Paragraph A. It's my prayer na mahinumduman ninyo ni siya kay later on maghatag ko og kining principles of life kung paano na siya kuwaon. Sige daw. 2 Corinthians chapter 6 verse 9. As unknown and yet well known, as Wow. dying and behold, we live, as punished and yet not feared. Mahimo lang kang known kung ato na siyang kuwaon nga context ba as unknown yet well known gawas ata sa spiritual perspective sa scriptures. Gawas ata sa istoryahan sa nato ang kining atong katilingban karon ba. Lately nagdula si Manny Pacquiao. All over the world kilala siya. Nag-stop ang kalibutan sa panahon nga nagdula siya kay tanan, managan sa ilahang monitor, dili sa sila manglaag kay magtanaw sa sila sa boxing ni Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao ilahado dili. Actually, kung naami sa Cebu, pag ingon nila nga pagkabalo nila nga naa ko sa Jensan, ang ulag yung pangutana, hindi dol mo kang Pacquiao. Tungod kay well-known kayo ang iyahang pangalan, to the extent ba nga madala nimo ang iyahang fame. Kay nahibaluan biya before nga si Manny Pacquiao taga Jensan. Although karon yes, consider magid gihapon siya nga kung gikan ka sa Jensan, ang icon gid always nga ibungad is si Manny Pacquiao. So unsa akong point? Ang point is kung dado nato na siya sa spiritual undertakings, mani atong sulbaron. The moment you become saved, balik-balik nato na siya, ginabalik-balik. Kung pangutanon ka karon, asa makita ang salvation message? Sa unsang book, unsang chapter, unsang verse. Errors, kung pangutanon ka, asa makita? Ma-remember niyo wala? 1 Corinthians, di ba? So 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. Tong ingon ni Pablo ba nga mao ni siya ang message of the gospel nga akong gisangyaw sa inyo nga inyo sa mong gidawat. Again, mubalik ko dito sa scenario ba. Kamo gid ang naghimo og desisyon ha, dili ako. Dili man ko makapangabugar sa inyo ha. Fritz, sa panahon nga imo tong gipaminawan, it's my prayer nga wala to ninyo gipalapas or gipalapaw og sa Ilonggo pa gipalapaw sa Pikas Dunggan. Sa panahon nga inyo tong gipaminawan, kung wala to ninyo gihatagan og value, then gipalusot ra ninyo sa inyong Pikas Dunggan, nagpasabot to siya nga gi-negate nato, gi-disrespect nato to siya nga message, nahimo lang gid to siya nga nag-agira. Pero kung inyo hatong gihimuan og desisyon, mao to siyang naghatag sa inyo ha og silyo sa balaan nga espiritu. Mao to siya ang naghatag og kaluwasan sa atua. Nga ang Ginoo ra sa pag nakahibalo. Kay ingon ni Jesus Christ adto sa John. You go to John chapter 3 verse 7. So ang Ginoo gyud ang nakahibalo ato og ikaw kung unsang imuhang gidawat nga mensahe. Imo bang gipamalandungan, imong gipatihan or imo bang gituuhan or imo bang gisalikway. So si Jesus Christ ingon niya, nana mo? John chapter 3 mag-start ko sa verse 7. Do not marvel that I said to you, unsang word? Must. Ingon ni Jesus Christ, pag moingon ka og must, kinahanglanon or dili kinahanglanon? Kinahanglanon. Kaya nagamit gid siya og word nga must. Yes. Mao ba?
Wait, anawon ako. Ano, nag-video. 25 minutes na siya. So, balik. Kung imo magud ni siyang dire-diretsohon og basa, dili nimo ma-appreciate. Tanaw do sa Cebuano palihog kung unsa gigamit niya nga word dinha. Sige daw, Vince. John chapter 3 verse 7. Naamin Cebuano siguro ang imuhang herons. Tanawa daw, Cebuano. Wala kay Cebuanong Tagalog English na siya. Okay. Kaysa ayaw katingala sa akong giingon kanimo nga kinahanglan matawo kamutan. Okay, kinahanglan lang ang iyang giingon. Ang may diin kinahanglanon jud. Or kung sa Ilonggo pa kinahanglan gid. Pero ang ingon niya din na sa English, you must be born again. So Fritz, sa mga panahon nga nag-attend ta sa camp, ang Ginoo nahibalo, balik ko nato na siya nga senaryo, ang Ginoo gyud ang nahibalo kung inyo to siyang gihatagan og husay. So pag ingon ni Jesus Christ, you must be born again. Ang ato ang resolution ana nga kinahanglanon jud. And then verse 8. Tanawang verse 8. The wind blows where it wishes and you hear its sound. Ang hangin nagahuyop. Okay? Kung asa man na siya padulong nga direction, dili nimo makita pero nabatian nimo ang iyahang huni, ang iyahang tingog. But you do not know where it comes from or where it goes. So it is with everyone who is born of the Spirit. So, sa akong point? Point is, the panahon nga nahimo kang luwas, and then ang ato ang objective, we become spiritual champion, kaysa mga panahon nga nagatuon ta sa pulong sa Ginoo, okay? We become weaponized. Weaponized. Unsa ang weapon? Word of God. Okay? So, ang pulong sa Ginoo, mao ni siya ang mag-weaponize sa imuhang stance to get from this place to that place. Kaya mao man ang ato ang objective, we become spiritual champion. Pero kung wala tay buhaton, sa matag adlaw nga ato ang kinabuhi, pwede gyud kayo Vince nga luwas ta, pero wala gyud tay inalungong sa pulong sa Ginoo. Are we getting the point? So kung wala ta nagtuon, wala na to gipangita ang magtutudlo, kung kinsang ato ang i-recognize nga magtutudlo, dili mahimong epektibo ang giingon ni Pablo sa Ephesians. You go to Ephesians. Ephesians chapter 4 verse 11. And he gave apostles, the prophets, the evangelists, and shepherds, and teachers. Alright, wait. Ano ni siya ha? Kung gusto ninyo makuha ang pagiging spiritual champion or you become spiritual warrior, pangitaon nimo ang magtutudlo. Ang ako ang kinibang abundance of my heart na somehow unta ma-impart ni siya sa inyo ha. Kay aron ba nga sa mga panahon nga inyuhang ginapangita ang magtutudlo o mao ni siya sa ato ang setup sa mga panahon nga na-identify na nato, dili mahimong kawang giingon ni Pablo. Kay sa panahon nga giingon niya, naghatag siya og kaning prophets, naghatag siya og apostles, although nahuman na siya nga gift. And then iyang gi-recognize ang evangelists, pastors, and teachers. And then my gift is actually into teaching. So sa mga panahon nga mo cascade ko, halimbawa, next Saturday, tigom na sadta, don't miss the point, or kung ma-miss man ninyo siya, pwede rin yung kaayo niya inyo i-revisit ang ato ang video. Para nga somehow, kung may ma-miss nyo na mismo na mga principles or may ma-miss mo na mga klase, mabalikan ninyo ang lesson. And then, sa mga panahon nga nagapaminaw mo, sulat ninyo ang mga verses. To the extent nga, inyo na ni siyang ma-internalize. Kasi kung ma-internalize mo ni siya, Idre, dili lagi kinahanglan og kanang physical nga tao nga magtutudlo para mo guide sa imuha. Ikaw na mismo mo barog. Naa kay itubag, naa kay i-share, naa kay kinibang i-cascade sa imuhang mga friends nga maong imuhang i-share or imuhang isulti sa ilaha. So ang point karon is mupadayon ta sa giingon ni Pablo didto sa sa Ephesians chapter 4
Ipadayon daw ang verse 12 o verse 13. Sa ingon ni Paul. So na-identify na nimo ang magtutudlo. Mao ni karon ang objective, dili mahimong giusik-usikan nato ang instruction ni Pablo sa mga panahon nga gi-inspire siya sa Holy Spirit. Verse 12. To equip the saints for the work of ministry and Okay. for building up the body of Christ. Alright, wait. Pag-ingon niya nga to equip the saints. So ako ang task din is to ingani. Dili na ako i-introduce sa inyo ang program. Alam tayo mo ang program. Dili po ko mag-introduce sa inyo din og kinibang i-master nato ang praise and worship. Dili tana. Dili po ko mag-introduce din sa inyo habera og kining ginaingon nga ritual or seremonya. Kung dili ako ang work good is tungod kay nasabtan ako ni siya nga mao ni atong ang goal maghimo ko og sa ako ang privacy of my life, maghimo ko og laka nga mag-set ko og kining time nga magtuon sa pulong sa Ginoo aron nga pagka tagbuon ta sa Ginoo next Saturday, kung i-allow na po sa Ginoo next month sa mga succeeding nato na mga lesson or sa mga succeeding nato nga mga time nga makatuon ta, ang ako agyong buhaton is ready ko nga i-share sa inyo ang pulong sa Ginoo. Pero kamo na amoy responsibility. Walay lain kundili ang magpaminaw, kay ang pagtulunan mag-aumpisa sa inyo ang pagpaminaw sa kung unsa ako ang giluto. Sa espirituhanon nga dasdas, nga sa panahon nga nagalingkod mo, madungagan ang inyohang kahibalo. Kay mo lagi na atong objective, balik sa ato ang board, man atong objective. Klaro ha, man atong objective that you'll become spiritual champion so that balik na dito whenever you are led by the Lord, whatever place, pagdadon mo dito sa Ginoo, equip mo kung sa inyong istorya. Asa makita ang chapter, asa makita, balik na po dito. Mo nang, from time to time, ginapangutana mo, asa makita ang gospel message. Wala nakatubag ang ato ang igsoon. Pero sige lang, dili man nato na siya gina-discourage. Ang importante lang nga sa sunod, og pangutanon ka, ma-detect na nimo or ma-identify nimo asa pangitaon. Okay? So ang objective gyud is, balik dito sa verse 12, para mahimong ma-equip ang mga saints. Kinsa man ang mga santo, katong mga namatay na o katong buhi na. Nangamatay. Kinsa man ang mga saints, katong mga tuas sa lubnganan or kasamtangan karon nga mga buhi. Sige daw. Really, oy. Mga buhi. Mga buhi. Mga buhi nga naa kay Kristo, you have to realize and understand na kita sa pagtuon nato kay Jesus Christ, we become saints. Kita tanan mga santo. So ang pagtulunan sa uban nga kuno ang santo katong mga namatay na. Pero ang pagsulat ni Pablo, kita gid actually ang mga saints. So we became saints in the Lord Jesus Christ. So mo na siyang ato agyong hatagan og kinibang bili. So ang ingon ni Pablo, balik sa verse 12, to equip the saints for the work of the ministry. So ang trabaho sa pastor teacher, sa teacher para ma-equip mo, isip mga santo diha sa Ginoo, sa lawas sa Ginoong Jesus. And then pag-ingon niya nga for building up of the body of Christ. Pag-ingon niya din ha og building up. Dali jam. Dali. Sige, hulaton mo na mo. Sa nga yung objective sa pastor teacher, kay naatay ipatindog di ay nga building. Pero dili na ko ni siya tandugon karon na hapon. One, two, three, four, five, six, seven. Dili nato ibutang ang spiritual champion. Sa 7th floor, mao ni siya ang floor kung asa ang atong ang objective. May hapon. Dali. So, grasya ni siya sa Ginoo nga nakauban mo sa amo ang inyong buhaton lang is walay lain kun dili ablihi ang inyong hindulongog, pasagdi ninyo nga ang pulong sa Ginoo mao ang mag-istorya, dili ang inyong
naa sa inyohang atubangan tungod kay ang authority dili sa tawo kun dili pulong sa Ginoo, kay ang ingon sa pulong sa Dios labaw sa katanan iyahag yung isa or pasundayag niya ang iyahang pangalan ug iyahang mga pulong. So balik ta. Ang ato ang objective the moment nga nahimo tang luwas is kani siya. So sa ato ang lesson, ato ni siyang ipatindog ang edipisyo. When I say edipisyo, building. Mag-start siya sa ato ang foundation. Ug ang foundation walay lain kundi ang salvation nga gihimo ni Jesus Christ dito sa cross. So the moment we believe about what Christ have done on the cross, mao na siya ang foundation. Ug kanang pundasyon sa panahon nga imo na siyang ipatindog sa rock, sa bato, okay? Dili na siya mahimong matibag. Ang maalamon nga tawo mupatindog siya sa iyahang building didto sa bato walay lain kundi mao ang gihimo ni Ginoong Hesus because Jesus Christ is the rock. You go first to 2 Samuel chapter 22 kay gi-recognize di siya ni King David. 2 Samuel chapter 22 verse 2. Hangtod sa verse 3. Sige daw, Mariel. He said, Yeah, tama na. He said, the Lord is my rock and my fortress and my deliverer. Alright. My God, my rock, on whom I take refuge. Alright. My shout and the horn of my salvation. My stronghold and my refuge, my Savior, to save me from violence. Ang question is, who is that rock? You go to 1 Corinthians chapter 10, verse 4. So, pag ingon ni David, King David, sometime in 900 BC, you are my Lord, you are my rock, you are my horn of salvation. So, gi-identify niya kung kinsa to ang rock. Pag abot kay Paul, sometime in 55 AD, mao ni ingon ni Paul, 1 Corinthians chapter 10, verse 4. Sige daw. And all drank the same spiritual drink. The same spiritual drink. Alright? For they drank from the spiritual rock that followed them, and the rock was Christ. Alright. And that's actually our foundation. So, Jesus Christ, who is our foundation, the moment we believe about His death on the cross, walay ritual ha. Walay seremonya, walay taasay og kamot. Muna siya nga ato ang ginabalik-balik yun na sa panahon nga ang tao, mutuo lang siya sa gihimo ni Ginoong Hesus nga siya namatay, bayad sa tanan ng mga sala, siya gilubong, human sa tulo ka adlaw na banhaw, ingon ni Pablo, tumuo lang. Pag tuo mo, boom, you are in the rock. You are that wise person who builds his house on the rock. That's why, Herons, sa panahon nga gituuhan to nimo, bisang pagmula nimo na identify Herons kung asa siya pangitaon, asa mabasa. Sa sunod lang, i-master gina siya. Okay? Regardless kung na-identify mo siya kung asa basahon or wala, pero kay nakita sa Ginoo nga nagtuo ka, boom, you are now stable or you are now firm anchored to the rock. Are you getting the point? So sa mga panahon nga imo to siyang gituuhan, you are founded on the rock. And again, dili na ko i-discuss ang first floor, second floor, third floor, fourth floor, fifth floor, sixth floor, pero mao gini siyang objective. Atong objective nga sa panahon nga nahimo tang luwas, kinahanglan nato to siya abton. And this afternoon, ang atong ihatagan lang og kaning dakong bili is the principles. How to get there. Kuhaon naton isa. Pero before naton na siya i-discuss ang kining first, second, third, fourth, fifth, and sixth floor, kuhaon sa nato ang mga principles. Ready? Ready na? Okay. So, mani ang mga principle. Number 1 principle. I hope maano ninyo siya, ma-internalize ninyo siya aron bang ma-master, ma-memorize sa inyong memory para nga naay gahom ang inyong baruganan. So, unsa man ang PFC? Actually, ang PFC sa military, this is private first class. Okay? But you have to realize, sa ato as a spiritual life, yes, we are soldiers in the body of Jesus Christ. Kay, kung mabalik na dito sa Ephesians, ato isa sa Ephesians. Ephesians chapter 6, verse 13.
So gipresent na nato kaganina kung kinsa ang kontra. Ang kontra nato dili ang tawo. We don't wrestle with flesh and blood. Pag abot man gud ninyo sa verse 13 ingon ni Paul, therefore take up the full armor of God. So meaning to say, iyang gina-recognize nga kita mga sundalo ni Ginoong Hesus. So tungod kay mga sundalo ta ni Ginoong Hesus, kung kwaon nato to siya nga idea, fast forward today, ang principle is we are private first class. Pero nani siya meaning kaning letter P, letter F, letter C. Ready? So unsa man ning letter P? Poise. Poise is you need to balance your time. Kasi dili ni tanan sa imuhang existence sa kalibutan dula. Honestly, today ang inyuhang generation mas mutuo pa sa AI. Tinuod? Tinuod dili. Kita ninyo sa cellphone, pag kita niyo sa cellphone, kung unsa man ang gi-broadcast didto, paspas ka ita mutuo. Di lang sa inyong generation kundi apil tanan ani. Kay it is as if real ang ginatanaw sa cellphone. Pero naay mga program karon nga ginahimo sa programmer nga it is as if pag broadcast niya publicly, paspas kay mutuo ang tao kay makita man niya. So sa akong point, you have to balance sa imuhang time in learning the word. Kay dili tanan sa cellphone, dili tanan sa games, dili tanan sa music, dili tanan sa school, dili tanan sa kung unsang imuhang activity. Yes, real na siya, pero would it be valid? Ingon ni Jesus Christ, heaven and earth will pass away. Ang magpabilin ra gid ang iyang mga pulong. So as a believer nga nagtuo sa gihimo ni Jesus Christ sa cross ug ang objective is to become the spiritual champion, nagkinahanglan ni siya og principle nga poise. Ibalanse gid nimo ang imuhang oras. Dili ko mo coerce, ang ako ara gyud i-encourage mo, Mariel, encourage ta mo, Vera, i-encourage ta ka. Nga kung naa kay time sa panahon nga nagmata ka, dili ni tanan dula. Klaro lang ha. Dili ni tanan unsa ang imong ginatan-aw Facebook, dili ni tanan tan-aw lang sa Reels, dili ni tanan TikTok. Okay man na siya pero kung mahimo na siyang sentro sa imong life, pag mata nimo ang imong ginaisip dayon is TikTok. Actually, pwede gyud kay ninyo sunugon ang inyong time. 10 hours sa cellphone lang. Pwede gyud kay na ninyo mamubuhat. Pero kung naintindihan nimo ang issue sa poise or balance, kung moingon kag okay, tagaan sa nako og 30 minutes ang pagpamalandong sa pulong sa Ginoo kay nakasabot man ko nga ang tanan magtaliwan pati ning kinabuhi ilubong man ni siya pag matay ni ilubong ni siya, pero ang butang lang nga ma-carry over nako sa eternity kay tungod magtotoo ko sa gihimo ni Jesus Christ sa cross, ang mabilin ra gyud sa imong hunahuna is ang pulong sa Ginoo. That's why importante ang i-exercise ang poise, balance. So, ibilin ako na sa inyo ha, kung paunsa ninyo i-manage ang inyong time. Ang ako arag yung hangyo sa inyo ha, nga ayaw pag usiki. Kay pangutana, ang kagahapon, ma-recover pa ba nimo Adrian? Dili. Di na gyud. Ang kaganina, ma-recover nimo dili. Dili gyud. Pero kung nagbasa ka og pulong sa Ginoo kaganina, bisan pag 15 minutes lang, herons. Tapos imutong giangkon nga imuha, kung imutong gigakos nga imuha, magpabilin to hangtod sa walay katubtuban. Timan-in na siya. Tungod kay gikan mismo sa mga bibig ni Jesus Christ ang iyang giingon nga heaven and earth will pass away but my words will never pass away. Alright? Next nga letter. F. So next principle, as we go and get of being a spiritual champion, kinahanglan ni siya og focus. Kay nga naman, istriyanta sa kadali ang mugawas ata sa biblical perspective. Tagaan ta mo og example. Usa sa mga kulbahinam kaayo nga muhunting sa iyang pagkaon sa mga animal kingdom ba, isang story sa cheetah. Kaning cheetah di ay, kailan man ning cheetah the fastest animal. Ang iyang ginabuhat before day siya mag-hunt sa iyang pagkaon, kung pananglitan na ay urge din ha nga mga usa or kung naaman din hay grupo sa mga wild goat. Ang ginabuhat sa cheetah is lingkod sa siya. Pag lingkod niya Fritz, iyang i-identify kung pananglitan dito sa iyahang i-hunt na ay 100 kabuok nga mga goats. Iya siyang ilak sa iyang focus. Kung na-focus niya halimbawa, part dito si Vince sa grupo. I-focus niya yung attention kay Vince. Sa panahon nga mo start na siya og hunt,
Bisan pag naay mo cross sa iya vera nga mga goats, dili to niya pansinon. Kay nakapeg siya sa iyang focus kay Vince. Kung asa man mo adto si Vince, iyahag yung gukdon. Kaya ang iyahag yung focus is kung asa siya nakapeg sa iyang atensyon. Kuha na to na siya nga value in your spiritual life. Kung magtotoo ka, tapos nag-focus ka nga, ato ang objective is become a spiritual champion. To become a spiritual champion, I will tell you, dili nimo usikan ang imuhang panahon matag adlaw. Kasi nabutang sa imuhang mindset na I wanted to become like a spiritual champion. Though we are not known, yet we are well known. Balikan sa gunato, 2 Corinthians chapter 6 verse 9. 2 Corinthians chapter 6 verse 9, paragraph A. As unknown, ingon ni Pablo, and yet well known. So, unsang pamaagi? Herons, kaila ba ka sa pulumulok? Dili. Dili, oy. Dili ka kaila sa pulumulok. Ya, o ato ka sa pulumulok, kaila ka dili. Dili, right? Ikaw Dre, ato ka Jensan. Dili kaila, right? Kung mulaag ka dito ba? Pangutana, Fritz, pag mulaag ka dito sa pulumulok, kaila ka dili? Dili. Pero kung si Manny Pacquiao mulaag dito, kaila siya dili? Kaila. Ani ang pangutana karon. Nganong niingon man din si Pablo nga, unknown and yet well known. Sa unsang pamaagi? It's because the demons are watching us. Jam, ang mga angels nagatanaw sa imuha. You believe this? Bera, ang mga angels nagatanaw sa imuha. Go to 1 Corinthians para i-prove nato ang scriptures. 1 Corinthians chapter 4 verse 9. So sa spiritual matter, kung nag-ascend ka, kung nagatubo ka, becoming a spiritual champion like Manny Pacquiao, pero sa spiritual lang nga kabahin, sa mga angels ba? Kay ingon ni Pablo, 1 Corinthians chapter 4 verse 9, for I, Paul, think that God has exhibited us apostles as last of all, like men sentenced to death. And then ingon niya, because we as people, as believers, we have become a spectacle. Kaning word nga spectacle, that's actually from the Greek word theatro. Theatron or theatro. Wala niya gigamit ang sine, kay sine wala pa man sa panahon sa ilahan ni Pablo. Sa panahon nga nagsulat si Pablo, wala pa sine. Kaya gigamit niya ang word nga theatro because during his time, kaila na or mahibaluan na ang word nga theatro sa panahon nga gisulat niya ang book sa Corinthians. So pag ingon ni Pablo nga we are into this theatro to the world and then to the angels. Tanawa gud balik. Because we become a theatro to the world, to the angels, and to men. So nagpasabot ni siya na kung nakafocus ta sa ato ang attention that we become focus, that we become spiritual champion, nagpasabot ni siya, pagkanaan na kadinhi, ang mga angels always makpak sa imuha. And then, ang mga demons, magkurog. Kaya nga naman, pananglitan Vera, adto ka sa Davao City, and then, na-weaponize nimo ang imuhang huna-huna. When I say weaponize, nabutangan nimo bala. Na kay nahibaluan sa book sa Corinthians, na kay nahibaluan sa Romans, na kay nahibaluan sa Ephesians, na kay nahibaluan sa Old Testament. Unsa man ang mga principle nga imuhang kuwaon, nagpasabot ni siya nga naa kay bala. That's what I mean when I say weaponize. You are weaponize your head. Okay? Asa man ang utok? Dili sa tiil, dadere. Tungod kay gihatagan ka og utok sa Ginoo, ayaw usiki ang opportunity nga magtuon kay sa mga panahon nga naga-weaponize ka, nagabutang ka og bala sa imo ang huna-huna, mamahimo nga ang mga demons magkurog kay kung asa man kadadon sa Ginoo ang imong mga bera, gamiton sa Ginoo. Dili man ang Ginoo ang munaog karon para mosangyaw sa mga naa didto sa palengke. Dili man ang Ginoo ang munaog para jam mo istorya sa imong mga friends. Pero gigamit ka. Kaya sa mga panahon nga nagatuon ka, ang pulong sa Ginoo nahimo nimong weapon. When I say weapon, gibutang na siya dinha sa imong utok, bala gikan sa pulong sa Ginoo. Ug katong mga nagapaminaw, sa panahon nga nagapaminaw sila, makaingon sila, namin ni sense. Nagini sense ba?
Sa mga panahon nga nagapaminaw mo kay Jam-Jam, ang iyang ginaistorya na ay effect sa inyong kalag. And then sa mga panahon nga inyo ning gina-evaluate kay gitagaan mo utok sa Ginoo, nagaisip mo, kitaan sa Ginoo ang inyong huna-huna. Mo tong gi-provide niya ang provision gikan sa pulong sa Ginoo kay si Jam-Jam sa mga panahon nga nagatuon ta, na weaponize niya ang inyahang utok. Because focus. That's why mo ni akong encouragement sa inyo ha. I-master nato na siya nga principle. We get the focus. Klaro ha? So, poise, focus, letter C. Concentration. So, you concentrate. Pag ingon nato na, so i-expect na ko ni sa inyo ha, sa mga panahon nga mo cascade ko. Okay, meeta next Saturday. Every time we sit down together, ang ako pong hangyo sa inyo ha, pag moingon ko og alas 3, let's make it a point, as a soldier, na alas 3, we commence. Kasi isip mga private first class, ang gusto gid sa Ginoo that we are able or worthy soldiers in the body. So pag ingon nga alas 3, ato gina siyang i-commit tungod kay again, dili nato gina-please ang tawo. Dili nato gina-please kung kinsa man na siya dinha, kundi ang ato ang gina-please is the Lord. So when we meet together and then nagsabot ta nga alas 3, ang giingon din ha sa bunga sa balaan nga espiritu, kanang word nga kindness. When we say kindness, that's Christotes, we are fulfilling enough the word kindness because kung nag-ingon ta nga mao ni siya, mao na atong ginabuhat. And God is glorified kay gikuha nato ang ato ang operation, ang ato ang manual from His words. And thereby we become kind when we follow the protocol. So, kay part ba ni siya sa fruits sa Holy Spirit, love, joy, peace, patience, kindness. That's Christotes. And meaning we have the moral understanding of meeting, no? Meeting sa kung sa man ang gisabutan. So that's kindness. So again, balik, concentration. Every time nga mo gather ta, i-concentrate nato ang ato ang thoughts sa panahon nga nagalingkod ta, ihatag nato ang 100% sa ato ang conscious awareness to eat and drink the word tungod kay mubalik na punta dito sa gingon ni Jesus Christ. Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. That's why rightful gyud nga ano nato ang concentration. Okay? So again, poise, focus, and then concentration, and then dungaga nato na siya. Question so far? Yes. Isang pagkaiba sa focus and concentration. Ang focus is ang imuhang objective. Ang concentration is the kining time karon. Ang focus is naa kay objective. That's mahitabo kung i-extend sa Ginoo jam ang imuhang kinabuhi, ang imong objective is kani. So man imong focus. Concentration is sa mga panahon nga nagasaka ka, i-concentrate nimo ang imuhang conscious awareness nga dili maglatagaw ang imuhang thoughts. Kay pwede man gud nga nagalingkod ka dinhi pero ang imuhang hunahuna to didto. Ayaw sa pagpalaaga ang imuhang hunahuna ug ikaw na katakos ana. Wala koy gahom nga mudakop ana. Pero ikaw na kay gahom nga mudakop. Halimbawa, isip ka dito sa inyong balay, sa imuhang imuon dito, nakakagibilin dito nga imong cellphone nya, nagadula biya ka dito basig mapildi ka dito. Ayaw sa palagawang imong hunahuna, dakpa sana balik sa kay naay, giingon nga i-concentrate sa nimo kay mao ni ang focus. Klaro? So, ang objective is spiritual champion. That's the focus. Concentration is right at that very present moment. And nagkinahanglan na siya og kani nga attitude. Next principle. A, B, C, D. So, pagkuha nato sa kato nga principle, ang PFC, we need the letter A, letter B, letter C, letter D. Unsa man ang letter A? Letter A is actually our attitude. Guess what? Unsa nga attitude? Sige daw, i-guess nyo daw. Unsa kinanglan nga imong bitbit nga batasan? Na inabutang sa inyong isip?
humility. Meaning to say, when you say humility, that speaks about teachability. Kaya nga naman, you go to James. James chapter 4, verse 6. James chapter 4, verse 6. But he gives Yeah. but he gives more grace. Therefore, it says God Opposed oppose to the proud. but gives grace to the humble. Alright. Ang Ginoo kuno maghatag og blessing, maghatag og dungag nga grasya, magdungag og pagpakamaayo sa magtotoo na teachable. Kasi kung imo ang sakit sama na acne, pag moingon kag alam ko na yan, you are not humble enough to recognize the teaching ministry of God the Holy Spirit. Pag dili pa nimo na master ang usa ka prinsipyo kay ingon man gud ni Isaiah nga ni Dre. Ingon ni Isaiah chapter 28 verse 10 na ang hunahuna sa Ginoo, the word of God comes from principles after principles after principles. Pagkabot nimo pagiging spiritual champion, nagkinahanglan ka og prinsipyo. Dili sa nako ni discuss lagi ang kaning mga floors. Pero you have to realize and understand nga out of being your attitude of being teachability, nagkinahanglan na siya og prinsipyo. Hangtod nga makasaka ka of being a spiritual champion so that ang imong kinabuhi sa teatro, Vera, malipay ang mga angels. But at the end of the day, wala man ni siya ipugsanay, nasa imuha kung malipay ba ang Ginoo together with the angels or mas malipay ang mga demons together with Satan. We are at war. Manay atong always gina-remind. Nang ato ang kinabuhi, naa sa teatro niya, ginatanaw ang ako ang kinabuhi sa mga demons and then naapoy nagatanaw nga mga angels. Dili sila mo coerce ako ang freedom, pero the moment nga masabtan nato ang pulong sa Ginoo, muhatag ni siya sa ato og gahom. So balik, attitude, humility, and of course, teachability, meaning humble enough ta nga mo recognize sa ato ang limitations, mao na nagkinahanglan ta og pulong sa Ginoo. Next letter. Sa letter. Erase na pa. Letter B. Be patient and persevere. Sa isawan sa natin eh. When you say be patient, nagpasabot ni siya na dili man gud nimo herons makuha in one time. So kinahanglan nimo siya og balik dito sa PFC, kinahanglan nimo og poise, kinahanglan nimo og focus, kinahanglan nimo og concentration. Kasi naay mga panahon nga mahimo kang aburido. Kalit kag kasuko kay wala nimo nakuha ang unsay imong goal. Pero it's okay. Wala po nagdali ang Ginoo. Ang ihalagang gusto is that you have that poise. Pila ka tuig sila bago naka-reach sa promised land? 40 years. Pero ikaw, kung kaya nimo siya, halimbawa, when you wanted to get that kaning resting place, kung gusto nimo siya kuhaon og 3 years, kung gusto nimo siya kuhaon og 4 years, kung naka-focus ka din nga mo, ingon kag every day, halimbawa, 2025 karon, tama? Gusto na ako, before mag-end ang year, makakuha ko og 500 hours of listening from the Word of God. Kung halimbawa 2025, ibutang nato 2026. July unsa karon? July 26. Tapos next year July 26, kung dili pa mag-rapture, mukuha kag 500 hours. I-divide daw. 500 divided by 365 days. 500 divided by 365. How many hours a day? 1.36. Question, kaya ninyo mag 1.36 a day para lang makuha ning 500 hours? That's actually the issue.
Kay dili lagi ni siya puro na lang dula tanan. Pangutana, kanang inyohang games, kanang inyohang TikTok, madala ninyo sa atubangan ni Jesus Christ, dili. And that's the reality. Pero kung na-realize ni siya sa ato ang kinabuhi nga, okay, kinahanglan di ay ko mahimong patient. Kay para sa mga panahon nga nag-goal ko og 500 hours for the next 360 days. Nagkinahanglan na siya 1 hour og 30 minutes sa ako ang kinabuhi. Ang question is, will you be patient? Pasensyoso ba ka nga buhaton? And then, will you persevere? Kasi 1 hour and 30 minutes, dili na siya lalim. Para makuha nimo ang 500 hours. That's why, naingunan ako ni sa ako ang mga igsuon din hiya, nagagol ko this year nga, by the end of this year, December 31, 2025, I have 700 hours of instruction. And I am fulfilling it right now. 2 hours kaysa nag-abot kong 3 hours in my study time. Nga nung ginaingon man ako ni sa inyo, para at least makaset og example sa inyo ha. Napa mo sa kaning edad bang you are in your 10 years, daghan pa kayo ka na bang nagadagan sa inyong una, daghan kay ka gusto buhaton, magdula, maglaag, pero unta to atong i-consider gyud ang nagahatag sa ato ang gininhawa. Dagan ta mag-example. Inhale, exhale. That's Jesus Christ Himself. Because inhale, exhale in Hebrew is ginhawa. And then most of the time, siya pang ato ang ginakalimtan. So sa akong point, be patient and persevere. Go to James. James chapter 1 verse 25. James chapter 1 verse 25. Sige daw, pakibasa. But the one who looks into the perfect law. Stop. Focus. Pag-ingon niya nga, but the one who looks on the perfect law. This is our goal. We become spiritual champion. Balik ta dito. Gusto sa Ginoo nga mawipunay sa ato ang utok. So the one who looks on the perfect law, kinsa maning perfect law, walay lain kundi si Jesus Christ. Because in Romans, ayaw sag hawa sa sa imuhang, somebody will go to Romans chapter 10 verse 4. Because Jesus Christ, who is the end of all law and who is also the word, mao gini siya ang gusto sa Ginoo nga mukuha ta sa iyahang kaalam. Romans chapter 10 verse 4. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. In short, Mariel, kay ang ato ang goal is becoming a spiritual champion, wala kay laing ibutang ang focus kundi kay Jesus Christ because Jesus Christ is the righteousness. Dili ninyo ni siya ma-accommodate kung sabog ang inyong utok. Anong sabog man? Kaya daghan man kayo mong activity. Pero kung imong gibutang everyday, gusto ko mahimong spiritual champion, and then imong gibutang ang balance plus you have the focus, and then you concentrate every time you sit down because ang ingon gid didto, persevere. The one who looks at the perfect law. Padayon na go James, balik dito kay Vince. The one who looks at the perfect law. And what is that? The law of liberty. And then ingon niya ang sasunod. And perseveres. That's why one of the attitudes sa successful or meaning sa spiritual champion, naga-persevere gid siya bisan pag unsa ka busy sa iyahang schedule sa klase. Ani pa gid na siya, jam. Bisan pag mo graduate ka nga banggiitan nga engineer, bisan pag mag-top 1 ka na pananglitan industrial engineer o civil engineer, bisan pag mag-top 1 ka sa tibuok Pilipinas, pag namatay ang tawo, lubong na siya dito sa sementeryo. Pangutana, madala niya ang pag-top 1 niya sa board exam? Dili. Mariel, nahimo siyang banggiitan nga doktor, pag namatay siya, ilubong siya sa sementeryo, madala niya ang pagkabanggiitan niyang dili. So since the answer is no, nganong hatagan man nimog dakong part sa imuhang kinabuhi ang mga butangan na sa kalibutan para i-develop ang imuhang personality nga ang ginatanaw man nato is ang value throughout all eternity. Are you getting the point? That's why pag ingon gid ni James, and persevere. Unsa sunod? Paminawin niyo ang last na statement ha. Being no hearer who forgets. Being no hearer, meaning wala lang siya naminaw karon wala unta diri sa to wala lang naminaw and then na forget, but A
Pag ingon niya nga doer, that's actually in the Greek poet. When you say poet, you are a master. Dili na siya kay nagahimo ka, nagaserbisyo ka, pangalagad is not about it. Ang pagpangalagad, Vera, produkto lang na siya pagka na-master na nimo ang pulong sa Ginoo kay champion ka. Pag ingon niya nga doer of the word, doer there is poet, meaning to say, you are master of the mind of Christ. Matahi na nimo ang mga prinsipyo. Kay nagtuon ka, Adri, I will tell you, kung nagbutang ka og 500 hours, the next part sa imong kinabuhi kay nag-acquire ka sa kaalam ni Jesus Christ, I will tell you, mo resonate na siya or mo manifest na siya into power. Kay ingon sa pulong sa Ginoo, the word of God, it's alive and it's powerful. That's why pag naay mo ingon sa imuha nga magtutudlo, Adri, mangalagad ka. Wala na siya gahom. Ako ingon sa imo, tuon ka. Kaysa imuhang pagtuon ay gahom. Kaya wala man siya nag-ingon nga ang palangalagad, ang programa, ang praise and worship, ang pag-adto simbahan, maong gahom og buhi og gamhanan. No. Ang ingon niya, pulong sa Ginoo. Paunsa niyo makuha ang pulong? Kung nagtuon ka, kung gikuha nimo ng the next 12 months, kung gikuha nimo ng 500 hours. So that's actually the issue. And then padayon na daw last. But the doer who acts will be blessed from his doing. Gusto ba ninyo i-blessing? Gusto niyo blessing? But the one who acts, kay nagtuon siya, okay? That person is blessed in everything. So Vera, kung naman kay ginapangayo sa Ginoo, ingon ni Jesus Christ, abide in me and my words abide in you. Whatever you wish, I will do it for you. That's John chapter 15 verse 7. Unsa akong point? Wala kay laing isipon kundi tutok ka pagiging spiritual champion. Kung unsa man ang imuhang gusto, you want car? Eventually he will do it. Kaya nakita niya nga good steward ka jam. Kitang tanan pagka good steward ta sa pulong sa Ginoo, dili i-deprive sa Ginoo ang imuhang needs. Kung nagkinahanglan ka og transpo. Kung unsa man ang imong mga pagkinahanglan, ayaw sa i-focus sa mga butang nga naa sa yuta. Ang ako ang principle is this: pangita ang nagahatag og provision. Pangita, Vera, ang nagahatag og blessing. Ayaw ang blessing. And that's actually the point. So when you are master of the word, gukdon ka sa pagpakam. Kung ikaw ni siya, ingon ni King David, surely goodness and mercy will follow you all the rest of your life and you will dwell in the house of the Lord forever. Mao gina ang principle ni David. So sa akong point, point is, you just stay patient and persevere. Next, sa letter. Kaganina, concentrate, right? Karon kaning letter C, constant practice. You go to Vince, you go to Hebrews chapter 5 verse 14. So dili lang ni siya kay ginahimo na to, Adre, and then kalimtan. No. Kini inyo ginatan-aw karon, it's my prayer nga tan-awon ninyo kay ako man siyang i-upload sa YouTube. Balikin ninyo siya. Tanawan ninyo ang mga verses para sa mga panahon nga ma-incorporate na siya sa inyong thoughts. Pag mahimo na siyang na mindset sa imuha, you will do this. Sige daw, palihog. Hebrews chapter 5 verse 14. But solid food is for the mature. Meaning, mahimo dili kalikayan nga mahimo kang champion. Kay matured naman ka, way punais na imuhang utok. Sige daw, padayon. And those who have the powers of discernment, trained by constant practice to distinguish good. Nakita ninyo? Ang keyword, constant practice. Dili ninyo ni siya ma-master, Adre, kung dili ninyo ni balik-balikan. Pero kung balik-balikan ninyo, kapilan ninyo siya balik-balikan, murag basketball, di ba? Pag naa ka sa corner shot, every time you stand there and then you dribble and then you shot, buhata siya 500 times. Pag pananglitan, 500 times, sipyat kag 400, okay lang na siya. Wala, dili ka dapat ma-discourage. Gunit na pong kag bola, tira na pong ka. 500 times. Next day, 700 times. I will tell you, pag abot sa game, pag pasa sa imo sa bola, kay na perfect na imo nga spot, you will always have the confidence to throw it out. Bisan pag unsa na siya kalayo. Kaya nga naman, imo na nagi-practicean for 1,000 times, for 1,500 times. It's the same thing sa spiritual life.
Kung nag-constant practice ka, I will tell you, bisang pag istoryahon nimo si pastor, bisang pag kung sa ministro imo istoryahon, bisang pag kinsa nga magtutudlo ang imuhang kaatbang, bro. Wala ka nagsulod sa seminary pero you have the power kay nganuman, you always do it in constant practice. Are we getting the point? Dili nato kinahanglan ipasigarbo kung asa ta ni graduate nga seminary. Dili kinahanglan na siya. Ang imuha lang kinahanglan is you focus with that 500 hours for this year. Pwede nimo bawasan, pwede nimo dungagan, it's your choice. Importante nga imo na siyang ibutang dinha, and then you constant practice. For the mature, gets it, the discernment kay nagasige siya og practice. And then final letter. That's actually discipline. Ikaw gid ang makahimo ana. Pero before nato na siya i-discuss, the moment magud nga nahimo kang anak sa Ginoo, duwara ni siya herons. Disiplinahon ka sa Ginoo. Unsa imong gusto? Disiplinahon ka sa Ginoo og bunal or disiplinahon nimo ang imong kaugalingon para nga magtubo ka to become spiritual champion? Two choice. Asa man ka? Ikaduha. Syempre, disiplinahon nimo ang imong kaugalingon. Kasi kung dili ka mo disiplina sa imong kaugalingon, you go to Revelation. Kuhaan sa nato ni, before nato adto ng discipline. You go to Revelation chapter 3, verse 19. Sa ingon ni Jesus Christ. Those whom I love are reproved and disciplined. Wow. So there is Be zealous. Ingon sa Ginoo, those whom I love. Gisulat ni siya ni John sa mga believers sa Laodicea. Ug kwaon nato na siya nga principle, wala tay difference sa mga believers sa Laodicea kay parehas ta gihatagan og Holy Spirit in us. Kasi the same believers to sila. In our time today, the same asset ang gihatag sa Ginoo sa atoa. Pero kung imong yatak-yatakan ang imuhang kinabuhi espiritual, ingon sa Ginoo, those whom I love, unsa to ingon niya? I discipline. Those whom I love, I reprove and discipline. Pag ingon niya i-reprove, kay magtotoo ka, dili ka niya i-itsapwera, i-exempt sa disiplina. Kung dili nimo disiplinahon ang imong kaugalingon, ang Ginoo gyud ang mudala og bunal. At the same time, you have to realize and understand, kanang discipline din ha, tagaan ka niya og lisod nga kinabuhi. Kay iyag yung intention nga mobalik ka sa iyaha. Pag dili gihapon ka mobalik sa iyaha, mas iyahang lisod-lisoron ng imuhang kinabuhi. Latuson ka niya og samot. You go to Hebrews chapter 12 verse 6. Sige daw. Sige please. For the Lord disciplines the one he loves and chastens Oh yeah, chastens. every son whom he receives. Alright. Kanang chastens din ha, latigo. Katong Revelation chapter 3 verse 19, i-reprove na kaniya, tagaan kaniya og warning, pwede sakit sa imuhang kung kinsa man ang nakapalibot sa imuha, kay iyag yung gusto nga mo focus ka balik sa pagiging spiritual champion. Ibalik dito ang focus ba? Kinaa dito ang bread and butter. Pero kay pirmi maka-diverted sa imong attention kay wala kay focus. Gamay lang alingat, dito na pug ka, wala gid kay tarong na focus, pero kung nag-focus ka, spare ka sa Ginoo sa disiplina. And then ingon niya, chasten there is mastiguo. Bunalan ka sa Ginoo. I-intensify niya ang warning nga iyahang i-implement sa imuha. Pag dili gihapon ka mobalik sa iyaha, patyon ka sa Ginoo. You go to 1 John chapter 5 verse 16. 1 John chapter 5 verse 16. If anyone says his brother committing a sin not leading to death, he shall ask, and God will give him life. Okay. To those who commit sins that do not Led to death. Then sunod. there is sin that Leads to to death. I do not say that one should pray for that. Unsa man ning sin nga naga-lead sa death? You go to Proverbs chapter 1
kalpante ka kay okay ra ka, I will tell you, tungod kay napaminawan nimo ni siya karon na hapon and then you don't discipline yourself, I will tell you, Proverbs chapter 1 verse, mag-start ka Mariel please sa verse 23. Chapter 1 sa Proverbs. If you turn yeah. at my reproof, behold, I will pour out my spirit to you. I will make my words known to you. Alright, ingon sa Ginoo, kung mo balik ka sa Ginoo kay naminaw ka sa iyahang pagbadlong, ipakita nako sa imo, i-reveal nako ang pulong sa imuha. Pero verse 24, kung dili ka maminaw, verse 24. Because I have called and you refuse to listen, have stretched out my hand and no one has Heeded. 25. because you have ignored all my counsel That's the word of God. and would have none of my. Kay dili ka gusto maminaw sa ako 26. I also will laugh at your calamity. I will mock when terror strikes. Kinsa gusto katawaan diri sa Ginoo? Anak niya ha, pero katawaan niya. Tungod kay wala man nato gi-recognize ang iyang pulong. 27. When terror strikes you like a storm and your calamity comes like a whirlwind, when distress and anguish Yeah, anguish come upon you. come upon you, Verse 28. then they will call upon me, but I will not answer. They will seek me diligently, but will not find me, 29. because they hated knowledge and did not choose the Fear of the Lord. 30. would have none of my counsel, and despised Yeah, despised all my reproof. Minong giitsapwera nato ang iyahang pagbadlong sa toa. therefore they shall eat the fruit of their way. Okay, that's volitional responsibility. Kung sa imo ang giso karon, imo na siyang i-harvest next month, next year, 2 years from now, 3 years from now, manayahang pasabot. Sunod, And have their fill of their own devices. Yeah, 32. for the simple are killed by their turning away. The complacency of fools destroys them. All right. Wait. Actually, mas ano gani ning iyang ang word nga gigamit niya simple. Pero actually, ang uban nga terminology for the foolish. So kung mahimot ang foolish, buang-buang ta kung wala nato gina-recognize ang pagbadlong sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. And then finally, last verse. But whoever listens to me will dwell Secure. will be at ease without dread of disaster. That's why, from here, you go to Proverbs chapter 28. Let me check. Kasi the moment nga nag-recognize na ta sa pulong sa Ginoo, you go to Proverbs 29 verse 25. The fear of man raises me. Wow. Whoever trusts in the Lord is safe. Safe there is actually equivalent to prosperity. So when you are safe, you are secured, you always have that life in abundance, you always have life in peace with the Lord. Ug apil din ha ang abundance sa tanan nga aspeto sa kinabuhi sa usa ka magtotoo. Paano nato siya makuha? Kung gidisiplina nato ang ato ang kaugalingon. You go final verse. 1 Corinthians chapter 9 verse 27 and we will end our time together sa kanang verse. For time, Chapter 9 verse 27. Yeah. Wow. Wow. Kung sa ingon ni Pablo, I discipline my body. Ingon ni Paul, but I discipline my body and keep it under control. When he said under control, ikaw gyud herons ang mupitol sa imong hunahuna. Kung unsang ginahimo nimo nga dili makahimaya sa Ginoo, kung unsang imong ginaistorya nga dili makahimaya sa Ginoo, kung unsang imong ginahimo nga dili makahimaya sa Ginoo, ingon ni Paul, you discipline your body and keep it under control. Because this body, ang iyahang manufacturing ang iyahang produce is sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery. By the way, sorcery is actually drug addiction sa Greek. So sorcery, enmity, away-away, strife, jealousy, fits of anger, kanang dali ka masuko,
part na siya sa production sa lawas. Division, dissension, envy. May difference ang jealousy. Ano ang jealousy para makuha lang ninyo? Ang jealousy is nagselos ka sa tao. Ang envy is naibog ka sa iyahang butang. That's the difference. Klaro ha? So when you say jealousy, you are jealous with a person. Pag abot sa butang, you use the word envy. Drunkenness. I believe pwede yung kaya sa inyong time together or sa inyong timeline nga ma-hook mo sa inom-inom. Part na siya sa lawas. Part na siya sa production sa lawas. And then, drunken revel, meaning orgies, party-party. So, muna siya ang production sa lawas. Ingon ni Paul, I keep it under control. So, nakuha na to ang principle, ang ato ang aim, we get that spiritual champion, we get that stage that we become spiritual warrior, we weaponize our utok. Kung sa ato ibutang nga bala, pulong ra gyud sa Ginoo. Klaro? So, ang next na to nga mga pagton, balikon sa siguro nako ang Romans chapter 12 verse na antas sa verse 1 gihapon sa mga panahon nga magtigom ta sa uban nga mga youth dito sa Pulutana. Ang importante lang na today ato ni siyang na-discuss kaya ang ato agyong focus, atong objective is that we become spiritual champion. Question so far before ta mag-end. Klaro? Ha? Dili. Wala ni siya appeal. Ako lang gisulat kay wala na ko space. Gisulat lang nako ang ano. So, saka na natin siya i-reveal ang first floor, second floor, third floor, fifth floors. First, second, third, fourth, fifth, sixth, and then seventh floor. Saka na natin na siya i-reveal pagkuhaon na natin ni siyang building na atong ipatindog sa ato ang kalag. Of course, importante sa ning foundation, I need 2 to 3 hours nga discussion of this para nga maligon mo sa inyong foundation. Na kung asa man mo muadto, pag na-memorize niyo ni siya nga mga verses, ma-memorize niyo siya nga mga principle, paglabay nimo sa kanyang nagaingon ba nga mawala-wala ang salvation, mag-aiioo siya sa imuhang atubangan bera. Kay nakasabot ka sa imuhang baruganan. Tungod kay nagtuon ta sa mga pagsulat ni Pablo nga sa panahon nga nagtuo ka sa gihimo ni Jesus Christ sa cross, silyuhan ka sa balaan nga espiritu, timailhan nga iya ka. Bisan pag-unsay mong buhaton herons. Kung magpariwara ka sa imong kinabuhi, magpariwara ko sa ako ang kinabuhi. Luwas gihapon ko kay mao ni siya ang pulong sa Ginoo. Importante ni siya nga masinsil sa inyong una-una kay sa mga panahon nga masinsil na siya naamoy gahom. Okay? So, salamat sa Ginoo sa inyong time together. Mag-ampo ko. If in case na ay questions, ato siyang i-discuss sa ato ang merienda. Salamat sa nag-prepare sa ato ang merienda. And then, tanaw na to kung na ay possible nga mga questions nga mag-arise later. Mag-ampo sa ta. Amahan, salamat kaayo sa higayon nga imong gihatag kanamo. Kalipay namo nga makapamalandong kami sa pulong sa Dios. Tungod kay mao kini siya ang may value throughout all eternity. At the same time, mao ni siya ang naay gahom. Ang pulong nagaistorya na ang pulong sa Dios, buhi kini og gamhanan, hilabi pa kini siya nga mahait sa sunda nga duha ang suwab. Nagapanalupsop kini siya sa among kalag, sa among espiritu. And sa amo ang unod ug sa utok sa among mga bukog ug nagausisa kini siya sa among espirituhanong kasing-kasing, sa among hunahuna ug espirituhanong kasing-kasing. So salamat kay Ginoo sa mga young people nga naa karon. Ang akong pag-ampo amahan nga ma-focus or mabutang nila sa proper perspective ang ilahang kinabuhi ug dili mahimong masayang, dili mahimong mausik-usikan ang matag gutlo sa oras nga imuhang ihatag di lang sa ilaha kundi sa matag usa kanamo. So salamat kay Ginoo sa pag-encourage nimo sa matag usa pinaagi sa pagpadayag sa imuhang mga pulong ug sa pagpanguna sa balaan nga espiritu. Salamat sa pagkaon sa espiritu and then mag-ambit mi sa amo ang physical nga pagkaon. Salamat amahan sa pag-sanctify niini maghatag usab og dungag kusog kabakod sa among physical nga lawas ug among gibalik diha kanimo ang tanan pagpasalamat pagpasidungog sa matami sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Salamat, maayong hapon, maayong hapon. Mapapakal ko call balihog. Ilang gid.